isang nakakapikon din dito sa mga raid previously. In fact, may pumunta pa nga sa akin na victim na foreign nationals. And umamin mismo yung worker ng Pogo, Pilipino nag-work. Matapos mahuli, yung mga foreign nationals kinukulong o dineport, yung mga Pilipino, binibigyan ng ayuda. Why is that? Kasi nga raw na human traffic daw sila. In fact, inamin mismo sa akin nung isa sa mga sa programa ko, isang foreigner na nahuli ni lab scam sa Pogo to sa loob ng Pogo. Sinabi niya na maraming mga Filipino workers doon na ginagamit para manloko ng kapwa Pilipino, ng mga foreigners. Binabayaran sila, pinapa-acting sila. And then pag nahuli sila, binibigyan pa ng ayuda ng DSWD kasi sasabihin, kawawa naman yan na human traffic. I want those people accounted for. Yung mga Pilipino, nabanggit nga kanina, hindi naman pwede mag-work yung mga Pogo, hindi naman marunong mag-Tagalog, hindi naman mag-English, paano, how they go around, dito sa komunidad natin. So meron talaga mga Pilipino dyan na nagsusupervise. And I want those people arrested when a raid conducted sa mga Pogo establishments. Lahat ng Pilipino doon. Maliban lang siguro kung janitor, of course, utility, cook. Pero usually, yan ang gagawin nila eh. Pag nahuli, cook po ako, pero wag ka nag-ooperate yun. Janitor po ako, pero wag ka operator yun. Dapat, is that something that is the NBI here? When we conducted raids? Kasi nakakasama na loob naman po mga kapatid, yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga Pogo, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, na kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, ay sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan na ayuda yung mga mahirap ni kababayan. Kasi sila din po, Mr. Chair, nagsusupervise. Yes. Karamihan sa mga Pilipino nag-work sa Pogo, especially involving lab scam, Pilipino po yung mga bisor. Yes. And yet, pagdating sa raid, walang nakukulong na Pilipino. Wala talaga ni isa. Bakit kaya? Is there an agency who can... Stupido ba tayo o matalino lang yung mga bulsa? Binisita po natin ang mga SCBPO, mga SCBPO na ito upang siguraduhin ang kanilang proper certification to operate at makita kung paano tumatakbo ang kanilang pang-araw-araw na operasyon. Nadiskubre po natin na ang mga SCBPO na ito ay compliant sa mga requirements ng ating batas and at the same time ay nagbibigay ng trabaho sa libo-libong mga Pilipino. Sila po ay nagbibigay ng offshore manpower o support sa mga foreign companies. Ilan po sa kanilang mga serbisyo ay creative operations at administrative tasks. Klarong-klaro po na ang SCBPO na ito ay hindi po lumalabag sa directive ng ating Pangulo. Ngunit, ibang usapan po ang mga POGO or Philippine Offshore Gaming Operators na kailangan mayroong lisensya upang makapag-operate dito sa ating bansa. Maraming aligasyon ng abuse at iba't ibang krimen po ang natatanggap natin patungkol sa iba't ibang POGO sites sa buong bansa na kadalasan ay biktima ang ating mga kapwa Pilipino. We discussed this in our first hearing, but recent efforts from PAOCC surfaced new angles in this issue. Last February 5, nagkaroon po ng joint entrapment operation ng PAOCC sa travel agency na nag-issue ng mga peking dokumento sa foreign nationals. Ilan sa kanilang mga napepeke ay marriage certificates, birth certificates, at passports ng mga foreign nationals na gamit ang Filipino name. Along with the PAOCC, naniniwala po tayo na ito ang missing link sa ating investigasyon against POGOs. Ang illegal agencies na ito na nag-i-issue ng mga fake documents ay sigurado mayroong koneksyon sa iba't ibang government agencies na nag-i-issue ng mga dokumentong ito. Hindi po malayo na mayroon silang kasabwat upang makapag-issue ng mga peking dokumento sa mga foreign nationals. And this new discovery makes us realize that we have barely scratched the surface of this POGO issue. Kailangan po natin tignan ang anggulo na mayroon inside job. Possible na ito ang dahilan ng pagpapatuloy ng pagpasok ng mga foreign nationals sa Pilipinas gamit ang mga fake documents.
Sa hearing natin ngayon, hihingi po tayo ng statements at updates sa mga concerned agencies regarding this matter. Paano po nakakalusot ang mga agencies na ito? Paano sila nakaka-produce ng seemingly legit documents sa mga foreign nationals? Wala bang strict regulations and oversight functions ang ating government agencies when it comes to the issuance of legal Philippine documents and IDs? And alongside these questions, kailangan po natin malaman ang status ng deportation ng foreign POGO workers, lalong-lalo na ang mga nakapagtrabaho dito sa Pilipinas gamit ang fake at illegal documents. Ilan na sa kanilang na-deport? Ano ang plano ng Bureau of Immigration sa mga natitirang foreign POGO workers? O mayroon pa bang narito sa sa Pilipinas? And of course, we have the discovery of small-scale POGO and their scamming activities, the continuation of their operations. Yun ang kailangan din natin pag-usapan. So with all these issues, we hope that we can tackle these in this committee and we can come up with resolutions that will solve these issues and continue and follow the orders of our President to stop these illegal POGO operations in our country. So, maraming salamat po. And at this point, Senator Raffy, you can start the question. Is it okay if I can go straight to my questions, Mr. Chair? Yes, please proceed. Tanong ko lang sa PAGCOR, President ng PAGCOR dito, saka immigration. Before na mag-issue ng executive order yung ating Pangulo na pinapa-stop na yung POGO by the end of last year, and ibabangga natin this year, una, ilan ba yung POGO operators and ilan po yung kanilang mga registered employees? Kasama na siguro yung DOLE later yung tatanungin natin. Sir, with regard to the number of licensees, we had 42 internet gaming licensees before Pogo. the announcement po of the 42. ban. Ito yung master, yung, Yes, sir. The internet gaming licensees, sir. yung master license, Apo. and then kasama yung sa kanilang mga provider, service provider. Di ba yung master yan, tapos may service provider sa baba. So, ilan sila, and then ilan yung mga employees nila na registered sa PAGCOR at sa DOLE? Yes, sir. So, prior to the ban, sir, we had 42 internet gaming licensees, 7 gaming content providers, and 11 support providers. Okay. So, with regard to the number of employees, let me just get po the number. Okay. So, 60 lang, ibig sabihin? Yes, sir. You sure? So, ito yung mga registered. Siyempre, meron yung mga hindi registered. Yun yung mga illegal. Yes, sir. Tama po. So, dun sa 60, ilan po yung mga employees na registered na dumaan sa immigration? While you're looking at it, So, sir, the manpower count as of August 2024 was 58,181, wherein 30,144 po 58. are foreign po. ilan po? Ilan ang foreign po? 30,144. 30,000. Ito yung bago magdeklara yung ating Pangulo ng total ban. Yes po. Okay. Now, na-reach na yung deadline, tapos na yung total ban. Ilan na po yung mga napatigil at ilan na po yung mga Chinese workers ng POGO na na-deport o napalabas na ng bansa? As of January 1, 2025 po, all 42 internet gaming licensees and all 18 authorized providers are already canceled po. So, the last of which po was canceled on December 15, 2024. Okay, stop right there. Sabi mo, kanina 60, 42 sa master license and then merong 11, may 7, right? Yes, sir. So, a total of 60. Yung na-cancel, sabi niya ilan? 42 and 18 po. So, 42 plus 18, ilan yan? 60 po. 60. So, total of 60 na. Okay, great. So, yung mga Chinese workers ng POGO, ilan na po yung na-deport? I think, sir, it may be best addressed to the Bureau of Immigration as they handle po the deportation. Okay, meron tayong Bureau of Immigration dito.
Good morning, Mr. Senator. Accounted for na ho ba itong 30,000 na Chinese po working sa Pogo? Various nationalities ho sila. After December 31, 2024, the Bureau of Immigration issued visa cancellation orders totaling to 12,106. Cancellation na ito. Apo. Ang gusto ko po yung naipalabas na, na-deport na, napalayas na po. Ang napailabas na ho natin, Mr. Senator, is a total of 3,024. 10% lang. Why? Yun po, yun. Why is that? Yan po, Mr. Senator, are those that are apprehended or arrested in various operations by BI and or PAOK. Okay, kaya nga, good. Thank you sa PAOK, sa NBI. Pero 10%, so ibig sabihin, meron pang gumagala-gala dyan, o baka nag-operate pa illegally kung ano man yung operation nila. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa Pogo at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Tuloy-tuloy po yung operation ho namin starting January. The first operation after since the start of the new year ho, Mr. Senator, is that 438 po yung na-apprehend namin. So, Thank you dun sa apprehension nyo. Pero still, this is alarming. 10% pa lang ng 30,000. Ito yung mga registered lang, ha? Yes, Hindi sir. pa kasama dito yung not registered, yung mga illegal. yes, sir, Your Kasi alam mo Honor. kung bakit? Itong 27,000, nag-work pa rin to sa Pogo. Pogo pa, kaya lang binago na yung pangalan. Kunyari, sila ay style BPO, service provider, provide ng parang gaming to their client, but they're still Pogo. And we have to account for these people. Itong 27,000 ito or something, and at lumalaki pang bilang nito. What are we doing? Kaya nga recently, di ba, nag-raid ang immigration, kayo kasamang NBI. Are we not doing something about this? We are January 8 yun, nag-raid. Yes, we are. We are continuously conducting our law enforcement operations. Although we acknowledge ho na sa volume, medyo hindi ho ganun kabilis dahil like the 438, ang nade-deport pa lang ho namin dyan is around half or less than half. So medyo may challenges ho talaga in terms of logistics and from detaining them and to actual deportation ho. So, PAGCOR, ano yung plano nyo? Anong game plan ninyo tungkol dito na para totally mawala na mapauwi na itong mga dating Pogo workers? Because they don't have a place here in our society. Well, tapos na yung trabaho nila. Kasi kung if they stick around, then papasok to sa iba't ibang klaseng krimen. Nandiyan yung kidnapping, they'll kidnap kapareho nilang Chinese. Later on, baka pati Pilipino kidnapin ng mga ito, i-torture at hingyan ng ransom. Sir, so far naman po, no, talaga pong wala na po tayong licensee na magi-involve sa internet gaming. So wala na pong limited na po yung mga foreign nationals na may employee dito sa No, gaming. my question to you, Madam Attorney, is ano nga po yung ginagawa niyong plano? Dapat in coordination with immigration, NBI, PAOK, ano pa ba, CIDG, Yes, sir. na para ma-account itong 27,000 na foreign nationals na dating trabaho sa Pogo or maybe more. Anong klaseng plano o sistema ang put in place? Apo. Okay, so naibanggit ko lang po yun. And meron po kaming close coordination sa Bureau of Immigration at lalo na rin po sa PAOK and NBI para po magkaroon ng tuloy-tuloy na operations at mahuli po lahat po itong mga illegal na foreign nationals. I think hindi lang po nabanggit din kanina, meron po kasing naging programa na downgrading after po ng cancellation ng mga visa kung saan nag-downgrade po ng visa yung mga legal employees po at umalis na rin po sila ng bansa noong bago po mag-December 31, 2024. Pero yung umalis po, katiting lang yon doon sa mga hindi po umaalis. Again, ulitin ko, for the end time,
ano nga pong programang ginagawa po natin na para ma-account itong mga hindi pa umalis at sila ay mapaalis na dahil hindi natin na sila kailangan dito sa bansa natin. Apo. So tuloy-tuloy po na nagbibigay po ng impormasyon ang PAGCOR para po dun sa mga nakikita po namin na meron pa din pong movements po ng foreign nationals, and kami din po ay sumusuporta sa mga operations po ng mga law enforcement agencies Okay, natin. sa inyo pong intel, after na ban na yung Pogo, ano yung trabaho ng mga ito rito at bakit hindi pa rin sila lumalayas? Siyempre, meron kay Intel niyan. Imposibleng wala. Ito pala si General. Before you became a PAGCOR Vice President, ano pong trabaho niyo sa PNP, sir? Is it I'm PNP with or the military? Armed Forces. Armed Forces, okay. So, And, bagay kayo dyan sa I PAGCOR. used to be with the ESAP, and then I became the commander of the AFP communication. You're perfect for the job. ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So malakas kayo sa Intel. So base po sa inyong Intel, ano pong possible trabaho ng mga ito ngayon at saan po sila naglulungga at ano pong mga pinanggagawa nila, ba't ayaw pa rin na umalis base po sa inyong karanasan at Intel? Yes, sir. Actually, sir, we've been coordinating with law enforcement agencies and intelligence community, sir. In fact, yesterday they were in my office, and we have plenty of targets now because some of these have gone on guerrilla operations already. Exactly. May mga nasa bahay-bahay na. And then we're finalizing this target packets. We will endorse it to PAOK later on. Marami kasi sila, sir, na hiwa-hiwalay na sila, sir. In fact, yung iba pumunta na daw sa mga islands. Okay. Mga islands, sir. So, So, meron we're kayong ganun monitoring it, sir, closely together with the intelligence community and PAOK especially, sir. Wala ko kayo na monitor na sila po ay nag-open ng iba't ibang mga negosyo sa gaming pa rin. Kaya lang, iniba na nila yung kanilang pangalan, iba na yung kanilang sistema, pero binihisan na nilang bago. In fact, we have this, meron pa ba yung IGL? Kung tawagin? No more, Wala sir. na. No more, sir. Pero style IGL pa rin. Kunyari, sila ay magpo-provide ng serbisyo doon sa kanilang mga kliyente na parang BPO na nangangailangan IT, nangangailangan support Yes, sir. to look for client na gusto magsugal. Yan yung uso ngayon eh. Alam niyo po yung General? Yes, sir. Actually, we have even some emails, complaints from concerned citizens, and we forwarded it to PAOK already, some of this. And we've been continually coordinating communicating with these complainants. Kasi nakikita nila, sir, daw physically. Nakikita. Sino po daw. nakakita? Yung mga concerned citizens, sir, may mga complaints kasi ini-email sa amin, sir, yung mga complaints. Okay, yung mga complaints na validate nyo, talagang totoo naman. Yung iba, sir, talagang totoo. Also, nahuli natin. We So, forwarded ilan to... po yung nakakausap nyong complaints, halimbawa na pinorward nyo? Ilan? I don't have the data right now, sir, but Approximately about 20 plus. 20 plus Yes, sir. different sites yon. Different, sir. And Pinorward- even website. And websites. Pinorward nyo po saan? Sa PAOK, for the website, sir, we forward it to NTC NTC. and CICC and ACG. Okay, yun sa 20. Okay, kanino po pinorward itong 20 sites? Sa NTC, sir, ACG and CICC. Okay. Hindi, gusto ko isang agency lang na pwedeng umakto. Hindi nyo pinorward sa PAOK? Hindi, sir. For the illegal website, sir, we forward it to NTC because they're very proactive, sir. Okay, si NTC. Yes, sir. NTC. Where's NTC here? Good morning, Mr. Chair. Yung 420 website na was it 20 locations na pinorward ng ni General Villanueva sa inyo. Okay, ano pong ginawa nyo doon? Good morning, Mr. Chair. With regard po dun sa website, sir, if we have received... So websites and locations, tama? Yes, sir. May establishments? Not No, only website. website, sir. Websites, okay. So actually, sir, for 2025, we have reported 276 illegal sites. This includes Isabong, online casino games, and others. Okay. Some of these are connected with the POGO. 276 websites ito. Yes, sir. And out of 276, 136 were blocked already by NTC. Okay, 136. What happens to the others?
We're still following it up, sir, kasi yung ibang ISP, sir, hindi Mabagal. sumusunod. Yung ISP, sir, hindi Bakit sumusunod. mabagal? Sabi mo 276, ilan pa yung na-block? Ang out of the 276, ang na-block, sir, is 100, ang na-block, sir, 276, ang na-block, sir, is 136, sir. 136. So, nasaan yung 30? Ba't di pa rin nabablock? Dapat sabay-sabay sila nabablock lahat. Yes, sir. Kasi yung iba, sir, hindi nagko-comply daw yung mga ISPs, yung internet service providers. O ba't nila nagko-comply? Kayo nasa gobyerno, then lahat ng resources ng gobyerno gamitin natin na para Yes, makapag-comply. Who's not complying? We've been coordinating with the NTC, sir. And Then, NTC, nasaan ka NTC? Yes. Raise your hand. O, NTC. Dapat, sabay-sabay, kung na-block yung 136 out of 176, dapat pati yung 30 na-block. Bakit? Parang binibigyan ng special treatment itong 36? Bakit? Nakipag-areglo ba itong 36? Sir, good morning po. With regard to the difference po, sir, I will check po with the office po if kung ano na pong nangyari dun Well, you sa should have 30. come here ready. You know na ito yung pag-uusapan natin. 30 na Yan difference pinakaayaw po. namin lahat dito, yung di namin alam, check namin. Dapat you have those data already. So, meron tayong 36 to be accounted for na Yes pinorward nila. Yes po, sir. Oh. Ano mo naman yung 20, sabi niyo po, na pinorward niyo din sa NTC? Kasama nito sa 276. So, thank you, General Villanueva. You're doing a good job. Bagay na bagay po sa inyong trabaho niyo. Dahil galing ka sa ISAF, which is one of the most respected intelligence in the intelligence natin sa government. So, bakit kayo dyan sa NTC mabagal? Sir, Kasi ma'am, tingnan mo 276, 136 na inireport niya sa inyo. O, yung 136 na pa-shutdown na. So may natitirang ilan? 30. O, ilan? 140 natitira pa. Oh, sorry. Tama, 140 pa pala, sorry. So 140 natitira pa. Ito mga 140, tuloy-tuloy pa rin, hayahay pa rin sila sa kanilang pag-ooperate. Sir, I will check with the 140 po, sir, kung ano na pong status ng mga requests po na ito. Because, we'll check po, sir. Kaya nga, ma'am. Di ba, hindi ba parang nakakapagduda? Buti sana kung 5 o 10 lang ang hindi pa napapasara. Pero kung 140 ang hindi pa napapasara, magtataka tayo. Ang laking diferensya. So please do something. And I want, sa susunod na hearing, siguro I'll give you one, depende kay Mr. Chair, kung siguro a couple of weeks na they should be shut down. Yes, sir. 2 weeks siguro. We will comply po, Mahaba sir. na in 2 weeks. We will comply po, sir. Baka, di ba, meron nag-happy-happy dyan dahil, di ba, hindi napapasara mga ito. Now, ang nangyayari kasi, kapag halimbawa nagkakaroon ng raid, okay, again, congratulations sa NBI at sa immigration, ano yung proseso nga pala doon sa immigration, tatanungin ko, na para mapadeport po, masiguro mapadeport. Yung pinakalas, nakasama po yung RTIA, kasama po yung team ko. Ilan po yung foreign nationals na nahuli doon? Yung ni-raid natin, saan ba to? Saan lugar to? Sa Parañaque City? I think yan po yung sa reruns company sa Asiana ho, sa Parañaque. Yes. 438 po yung Ilan ang na-deport? nahuli ho doon. Kasi January pa ito 8 eh. yes, So, Your ilan na po Honor. na-deport? Almost half na po ang... Almost half. Ano Almost nangyari half sa na half? po. Bakit nandito pa rin? Ang process po ng pag-deport natin ay the requirements are the passport, NBI clearance, and the ticket, the plane ticket. ho. Hindi nga po. Ang- Hindi nga po. January 8 pa to. So yung half ng out of the 400, kasi kine-question ko yung bagal ng sistema eh, di ba? Gusto ko mabilisan. Para Yes, hindi sir. tayo pagdudahan. Kasi pag nagdidili-dali kayo, nagbabagal-bagalan kayo, pagdududahan kayo. Yes, O Your Honor. kalahati pa lang nadideport. January 8 pa, baka nag-aantay na
ng pang-areglo, kaya hindi mo na Yung mga na-deport na ho namin, Mr. Senator, is na kapag nakuha na po yung, nasubmit na yung passport, Okay. nakuha na ho namin yung NBI clearance, at saka nakapag-provide na ng plane tickets ho nila. So ang challenge ho namin is yung passport. Yung nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Itong mga nauna hong na-deport na-provide later on yung passport. So we are still either getting the passports or How getting about the this travel shortcut? documents. I'll give you a deadline that they should be deported siguro in 2 weeks. Do something about it. Kung gusto, We maraming will paraan. do our Kung ayaw, best, maraming dahilan. Mr. 2 Chairman. weeks. Kasi kapag hindi mo pa deporto in 2 weeks, then magdududa, magtataasan tayo lahat ng kila dito, baka merong iniintay. Apo. Baka mamang later on, papatakasin to. Baka may mga gustong umarbor, baka mayroong mga gustong kumakausap, kaya dinidelay ang deportation. So dapat, all 400, magkano ka mo? 30? Ilang ka mo? 434. I want that- 438, Mr. 438. I want that accounted for by the end of this month, February, na lahat sila deported na, each and every one of them. Can you do that, please? We will comply, Mr. Chair, Thank and we you. will submit an official report on that. To the committee chair. If I may also, Mr. Senator, is regarding the earlier discussion as to the 30,000 plus the PAGCOR POGO employees, to give a accurate figure, 33,863 po yung foreign POGO workers. Ang mga umalis na po as of December 31 is 22,609. So yung mga natitira ho dito na non-compliant, yan po yung subject of our law enforcement operations. Okay. DSWD. Mayroon tayong taga-DSWD. Sir, wala. They asked to be, kasi they're waiting daw for some documents from the DOLE. So, they Kasi, cannot say Mr. anything Chair, daw. isang nakakapikon din dito sa mga raid previously. In fact, may pumunta pa nga sa akin na victim na foreign nationals. And umamin mismo yung worker ng POGO, Pilipino nag-work. Matapos mahuli, yung mga foreign nationals kinukulong o dinreport, yung mga Pilipino, binibigyan ng ayuda. Why is that? Kasi nga raw na human traffic daw sila. In fact, inamin mismo sa akin nung isa sa mga sa programa ko, isang foreigner na nahuli ni Labscam sa Pogo to sa loob ng Pogo. Sinabi niya na maraming mga Filipino workers doon na ginagamit para manloko ng kapwa Pilipino, ng mga foreigners. Binabayaran sila, pinapa-acting sila. And then pag nahuli sila, binibigyan pa ng ayuda ng DSWD kasi sasabihin, kawawa naman yan na human traffic. I want those people accounted for. Yung mga Pilipino na banggit nga kanina, hindi naman pwede mag-work yung mga Pogo, hindi naman marunong mag-Tagalog, hindi naman mag-English, how they go around, dito sa komunidad natin. So meron talaga mga Pilipino dyan na nagsusupervise. And I want those people arrested when a raid conducted sa mga Pogo establishments. Lahat ng Pilipino doon. Maliban lang siguro kung janitor, of course, utility, cook. Pero usually, yun ang gagawin nila. Pag nahuli, cook po ako, pero wag ka nag-ooperate yun. Janitor po ako, pero wag ka operator yun. Dapat, is that something that the NBI here? When we conducted raids? Kasi nakakasama ng loob naman po mga kapatid, yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga Pogo, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan ng ayuda yung mga mahirap ni kababayan. Sayang, wala din Yes, let us compel the DSWD for the next hearing so we can answer the questions regarding yung ayuda na binibigay sa mga hindi na biktima sila na yung gumagawa ng krimen at it's very concerning. Kasi sila din po, Mr. Chair, nagsusupervise. Yes. Karamihan sa mga Pilipino nag-work sa Pogo, especially involving lab scam, Pilipino po yung mga bisor. Yes. And yet, pagdating sa raid, walang nakukulong na Pilipino. Wala talaga ni isa. Bakit kaya?
Agency who can... Stupido ba tayo o matalino lang yung mga bulsa? Can we ask the NBI to comment on this? Morning, Mr. Chair. Morning, Yes, Your Honor. So, for the Filipinos, during the conduct of the operation, for instance po, dito po sa last operation namin together with the BI, dito sa JX Tower, marami pong Pilipino na nag-apply dito, nagtatrabaho dito. But what we use here was a mission order, hindi po sa search warrant. So, for the examination of the computer, yun po kasi yung ebidensya natin. Dahil po sa nature po ng ebidensya na kinakailangan, So, which sir, requires attorney, so ilang Pilipino, ito sa last rate, ilang Pilipino ang nahuli nyo doon? nasa 422 po, Your Honor. 422 Filipinos Yes, Your Honor. doon sa Pogo. Yes, Your Honor. Ano ginawa nyo doon sa mga Pilipino? We've accounted all the Filipinos. Pinicturean po namin, dinocument po natin. Yes, sir. Pero what did you do with them? Release po namin sila, Your Honor. For Why? direct filing po. They were caught on the act. Pwede na silang ma-inquest. You did a raid, huli sila sa akto, inquest nyo, bahala na si piskal. Ba't yung pinakawalan? Yes, Your Honor, but dun po kasi sa digital evidence po natin, kailangan po natin ng warrant for examination of computer data, which is the very basis po ng filing po natin against these foreign nationals. No, That's sir. why when we, No, sir. The fact that they were there sa isang establishment na declared as illegal, that's why you were issued warrant by a court, and that certain establishment was doing illegal activities, and these Filipino citizens were there in cahoots with the operators or operators of these illegal establishments. Kasama dapat sila sa mapapailan. Basic po yun, sir. Bakit natin pinakawalan? yes, Your Honor. Kasi kung pinakawalan natin, again, meron na naman magtataas ng mga kilay dito at magdududak, kaya pinakawalan dahil Pilipino to Pilipino, pwede naman mag-usap ng maayos sa magagandang lugar at pwede mag-usap-usap. Yun nga, sir, dapat hindi nyo pinapakawalan. Inibistigahan nyo. Kasi ito mga Pilipino ito yung mga kasabwat. For all we know, ito pa nga yun talaga mga matataas ang ranggo sa mga illegal pogo operations. Ito pa nga siguro yung mga may-ari pa siguro. Baka hindi naman may-ari. Siyempre yung mga hindi pupunta mga Chinese. Ito yung mga nasa management. I'm sure sa 400 na ito, meron dyan kasama sa management. Ba't pinakawalan? Damn. God damn. Your Honor, doon po sa last operation po na may mga Filipino. Ang masama, sorry, interrupt pa. Ang masama, baka binigyan pa ng ayuda. May kasama yung DSWD? Hindi po, Your Honor. Okay, so walang ayuda. Hindi po ako aware, Your Honor. Okay, hindi. Kasi sa mga nakaraan, Mr. Chair, sa mga tapos ng raid, and then darating yung DSWD, pinagpipila yung mga Pilipino, kawawa naman mga ito, ayuda pa uwi sa probinsya, parang nakakainit ng ulo. And I don't want to hear that anymore. Na parang ginago na tayo, gagaguhin pa tayo ng 32,000 ayuda from this. Sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuhuling pogo. Okay, sorry. Mali ito. Mali. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ng alanganin. Saka pa. Hindi, marami talaga marami mga in the past, Mr. Chair, na nahuli, binibigyan ng pogo, binibigyan ng ayuda. So anyway, NBI, so direct filing doon sa 400 ng mga Pilipinos. Ang tanong ko lang, nung in-interview nyo sila, ano raw po yung mga trabaho nila doon sa Pogo? Ilan po sila? 400 Filipinos? Kanyo? Anong trabaho doon ng 400 Filipinos doon? Just for clarification, Your Honor, dun po sa last operation, we filed cases po dun sa mga managers, supervisors, team leaders ng kada offices. Dun po sa mga ordinary employees who Direct are... filing nga po yon. Ang ibig ko sabihin, sana po... No, Your Honor. Sana po, In-inquest po namin yung mga yun. kinulong na sila. Yes po, Your Honor. Okay, In-inquest kasi po sabi namin. mo, direct filing. Kasi iba yung direct filing, iba yung pag nahuli nyo sa court in the act, agad-agad,
kinulong nyo sila and then pina-inquest. So nakatikip ng kulong. Yung mga managers, models, supervisors, Lahat. team leaders po na, O, sige. na-determine natin. Give me a record na yung mga na dapat lahat nakulong yun. Of course, pero lang mga janitor. Yes, Your Honor, we will submit. Lahat. Yes, Your Honor.